Ron, takbo! Emmy, ito pala yung susi ng bahay. Andun lang naman ako sa amin. Tumawag lang kayo pag may kailangan kayo ha. At saka ililibot ko muna kayo sa bahay bago kayo iwan ha. Salamat po tita. Hindi ko na po alam sa po kami pupulutin niyo ron. Naubos na din po kasi yung ito namin sa burol at 40 days mama. Okay lang yan, hayaan mo yun. Kala mo naman, kalaki-laking makapaningil doon ng bahay. Kala mo yung kaganda ng bahay niya. Dito na lang tayo. Wala pang bayad. Tsaka diyan pa mas malaki pa kaysa sa dati niyong bahay. Tsaka para din makapag-ipon ka na. Para sa inyong dalawa. O siya, tayo na sa loob. Kasi, uulan na ate. Tara po. Uy, Ron, naglinis ka man lang ba ng bahay? Hindi yung puro ka cellphone dyan. Naglinis naman ako kanina. Yung kwarto mo. Hindi ako nakatulog gawa ng lagit sa kwarto mong yan. Tignan mo, baka may daga-daga dyan. Tinignan ko na kanina, te, kaso wala namang doon. Doon yata sila gumagapak sa may kisame. Mamayang gabi, tignan mo. Baka kung saan-saan na pumupunta yung mga yan ha. Tinignan kita kagabi. Hay nako, tulog mantika ka talaga. Sa kwarto mo na nga nang gagaling yung ingay-ingay dyan. Tapos hindi ka pa nagigising. Sige, sige, te. Bakit? Hmm? Anong nilingiti-ngiti mo dyan? Wala, no? Jowa ka na, no? Wala nga. Sus, Tignan mo to, Ron. naglalaro ako. Tinanggal mo lang yung chat heads. Wala nga, te. Kulit mo. Ano, batang ko talaga. Okay ka na ba? Okay na ako. Te, Emmy, Oh? ikaw ba? Okay ka ba? Saan? Sa trabaho mo? Sakto lang. Yung totoo, alam kong hindi. Hayaan mo yun, Ron. Wala lang yun. Sabihin mo na, ano bang problema? Wala talaga akong may huling sa'yo eh, no? Minamata ka. Hayaan mo, te. Pag ako nakapagtrabaho, mag-resign ka na sa pinapasukan mo na yan. Magtigil ka, Ron. Hindi ka magtatrabaho. Hayaan mo lang ako. Kaya ko to, okay? Basta hindi ka titigil sa pag-aaral mo. Mag-aaral ka lang. Aakit mo na ako sa taas. Dala ko muna dyan.
Ano ulam, te? Wow. Hindi ako makatulog sa gabi. Bakit? Hindi kasi dito sa kwarto mo. Sa akin din, mainit. Alam ba? Tama, mainit. Hindi talaga. Sorry, sorry. Naalala ko. Ang pangit mo kagabi. Bakit? Kasi nakita ko kwarto mo. Minute ka pa. Totoo ba? Oo ah. Hindi kaya. Hindi nga. Hindi ka pa nagigising. Ano to? Ano? Huwag may pasama. Ito ba? Ano? Saan yan? Natalisod lang sa may hagdan. Buti na lang, hindi ako natumba. Ako Ron. Hagdan na lang. Ayaw na lang hagdan. No? Hindi mo pa natita. Kaka-cellphone mo yan, no? Mamaya pagtapos mo kumain, ano nangyari yan, ha? Ano nagawa mo sa bulong pala? Tsaka nga pala, te. Ba't late ka umuwi kanina? Kanina. May pinuntahan na ako banda doon. Sa tindahan? Tignan mo ngayon. Sa taas. Kung may sira yung bahay, sabihin mo ko agad para masabi kay Tita Grace. Sige, pag nabahala dito. Sige siya. Ako na dito. Neng. Kayo ba yung nakatira dito? Kami nga po. Sino po sila? Kapitbahay niyo lang. Diyan lang ako nakatira sa may tabi. Bakit po? May problema po ba? Kakamustahin ko lang sana kayong magkapatid. Napadaan kasi ako nung isang araw dyan, may nakatira na pala. Sa pagkakaalam ko kasi walang nakatira dyan. Nagulat na lang ako nang may kinalagay sa loob. Sumilip ako sa gate, nakita ko yung kapatid mo may ibinabati sa may pinto. Okay naman po kami. Wala pa naman po nagiging aberya dito. Hindi ko po alam pero baka po nagja-general cleaning lang siya nung nakita nyo. Kakalipat lang po kasi namin dinatnan na lang po namin na medyo mahalikabok na sa loob. Sabi din po kasi ng Tita Grace na matagal daw pong natingga yung bahay. Kaya ayun, medyo inagyo na. Kaya pinalinis ko po sa kapatid ko. Total, wala naman po siyang ginagawa maghapon. Hindi ba nalulungkot yung kapatid mo? Ang laki-laki ng bahay, oh. Tapos siya lang mag-isa na iiwan. Hindi naman po. At saka, adik po yun sa cellphone. Mahirap na pong awatin kapag, alam nyo na po, napababad. Tsaka isa pa po, marunong naman po siyang magluto. Kaya, hindi naman po siya magugutom. Pero tignan-tignan mo pa rin siya, lalo na maghapon kang wala sa bahay. Mahirap na, siya lang mag-isa dyan. Baka mag-aaberya, wala ka sa bahay. Sige po. Ano nga po ulit pangalan niyo? Ana, Ate Ana, pasensya na po Malilate na po kasi ako sa trabaho Pero, bibisitahin na lang po namin kayo pag may pagkakataon. Tagasan nga po kayo ulit. ito yung address ko. Puntahan mo na lang pag kailangan mo ng tulong o malagay ka sa sitwasyon, hindi mo napalit. Ate Ana, pasensya na po Malilate na po talaga ako Una na po ako Sige. Teka, paano niyo po pala nalaman? Magkapatid kami? Ron, gumising ka nga. Ano ba naman? Ano ba yun, te?
Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagigising ka na. Eh, paano hindi magigising? Eh, may kumalubog na naman. Ilang araw hindi pinapatulog ng kalabog na yun, Ron. Ano bang kalabog? Eh, sana may kalabog, kanina pa ako nagising. Ito. Ba yan, te? Ano to? Tumayo ko nga. Ano, hindi ko alam. Ano tong dugo-dugo sa likod mo? Asan ba? Ito. Meron pa sa bente mo. Ano ba? Hindi ko talaga alam, te. Wala akong alam. Meron pa sa baba. Wala namang ganito nung natulog ako ah. Walang pasa, walang dugo, walang kahit ano. Eh, saan nang galing yan? Ate naman, hindi ko talaga alam. Magbihis ka, magbihis ka. Sa kwarto ko ito magtutulog. Bukas pupunta tayo ng center. Papatingin natin yung mga pasa mo. Ano ba yan? Diyos ko naman, Ron! Ito yung wallet ko. Hindi talaga yung kanina eh. Saan ba yun? Ito lang yun eh. Saan ba? Ano to? Ano naman tumingin sa bag ko? Ron, bilisan mo. May iba tayong pupuntahan. Ako yun? Bakit? Anong sadya niyo? Kayo lang po ba yung Ana dito? Oo, ako lang. Meron po kasing kumausap sa akin na babae kahapon. Binigay niya po yung address niyo. Sabi niya po, puntahan ko raw po kapag meron po nangyaring hindi inaasahan. Nasaan ang papel? Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Hindi Ana ang totoong pangalan ng babaeng nagbigay sa inyo ng papel na ito. Ayaw rin niya magpakita sa akin. Subalit isa lamang ang tiyak. Marahil may gusto siyang ipahiwatig sa inyo kung bakit sinadya niyang gamitin ang pangalan ko upang dalhin kayo sa akin. Simula nang dumating kayo kaninay, may nararamdaman na akong kakaiba sa iyong kapatid. Nararamdaman ko ang bagabag na dinadala niya. Ganon din ang ibang elementong gumagambala sa kanya. May tumatawa, may umiiyak, may hapis, may naaawa, at higit sa lahat, may nagagalit. Ano pa ba pwedeng gawin? Nagkakapasa at sugat na po ang kapatid ko. Tuwing gabi naman, tuwing sasapit po ang alas 3 ng umaga, lagi pong may kumakalabog sa kwarto niya. Pero parang ako lang po yung nakakarinig. Ano pong dapat po namin gawin? Hirap na po kami at hindi na po kami pinapatulog. Marahil ang kanyang silid ay lagusan ng mga elementong papunta sa mundo natin. Ngunit sa hindi ko mapaliwanag na dahilan, ito'y naharangan ng iyong kapatid. Pero ito'y opinion ko lamang. Ang totoong makakasagot sa inyo ay ang babaeng kumausap sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. May bibigay ako sa iyo para magproteksyonan ang iyong kapatid pansamantala. Halika. Ipahin mo ito sa kanya, gaya ng ginagawa ko tuwing Biyernes alas 5 ng hapon. Pero walang kasiguraduhan kung lulubayan na kayo ng mga ito, kahit nalisanin nyo ang bahay. Pero ang tanging nyo na lamang magagawa ay harapin ito ng magkasama at huwag na huwag mong iiwan ang kapatid mo ng mag-isa. Mangyayari. Ayun lang, tuwa talaga ako, te. Bakit pa kasi tayo doon nagpunta? Sabi mo kagabi sa center tayo magpupunta, tapos ngayon sa albularyo lang pala. Ay nako ate, may sinasabi ko sa'yo, gawa-gawa niya lang yun. Eh, paano mo naman mapapaliwanag yung babaeng nakausap ko? Tsaka yung mga pasapasa mo. Kaya nga dapat sa health center tayo pumunta, te. Kasi doon, walang bayad, o accessible pa, wala tayong gagastusin. Tsaka yung babaeng na yun, baka pinaprank ka lang yun. Tsaka yung chismosang kapitbahay na sinasabi ko, sino nakatira doon?
Ay nako Ate Emi, kaya huwag ka magpabuntis ha. Baka pulutanin yung pangalan mo. Sige ka, pagchismisan ka pa. Buang, tumigil ka nga. Hindi ako nag-stop ng pag-aaral para magpabuntis mo. Focus ako sa pag-iipon para sa atin. Tsaka, sa pag-aaral mo sa isang taon, kailangan mong pumasok ron. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo ron. Ay nako ate, huwag ka na mag-alala. May ipon ako. Tsaka may scholarship na rin ako. Matutustusan ko na yung sarili ko. Tsaka ate, huwag ka talagang mag-alala. Dahil darating din yung araw na hindi mo na kailangan magpakapagod dahil lang sa akin. Okay ako, promise. Ate oh, surprise. Yun to. Oh, huwag mo nang buksan. Bukas na lang. Kapag mag-isa ka. Sige. Ate, sana mapatawad mo ako sa aking nagawa. Alam kong mali. Alam ko ring nasaktan kita sa ginawa ko. Pero sana'y huwag kang magtampo kung gusto kong maging makasarili kahit sa huling pagkakataon. Pinilit kong lumaban kahit pilit din akong dinadapa ng konsensya at kalungkutan. Akala ko kayang tabunan ng mga ngiti at biro ang lahat. Pero di ko inaasahang mas lalo lang bumigat ang aking nararamdaman. Nasa likod ng aking pagtawa ang luha ng pagsisisi at sa bumuod mula nang di ko nagawang isagipin si Mama. Patawad. Patawarin mo ako. Patawad kung dahil sa akin ay di ka na nakakatulog sa gabi. Patawad sa mga ingay at kalabog na ginagawa ko. Saksi ang 4 na sulok ng silid kung paano masaktan ang sarili ko upang maibsan ng sakit. Ate, ayoko na. Ayoko nang madamay ka pa sa pinagdadaanan ko. Na makita kang kumakayod at tinitiis ang hirap at pangalipusta upang matustusan ang kapatid mong pumatay sa sarili niyang ina. Alam kong hanggat nandito ako, ay hindi mo uunahin ang sarili mo at patuloy lang na magdurusa. Ito na ang hangganan, Ate Emi. Oras na para ako'y magpahinga. Ikaw na ang magpunas ng luha sa iyong mga mata. Pagkat wala na ako sa iyong tabi, para yan ay punasan pa. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, te. Tahan na. Makakasama ko na rin naman si Mama. Nasa likod mo lang kami at palaging sumusuporta, kumakalinga at minamahal ka. Maraming salamat sa lahat ng hirap at sakripisyo mo para sa akin. Ate, palagi mong tatandaan ng isang pang pagkakataon. Ikaw at ikaw pa rin, ang kapatid na palagi kong idadalangin. Paalam na ate, paalam.